So, dito na yung Bana Hills, guys. Medyo malamig pala dito, guys, since nasa bundok na tayo. Daming tao dito, guys. Grabe. Grabe, hindi namin napansin, guys. Yung Alpine Coaster namin is 8:30 to 9:30 ng umaga ngayon. So, ngayon, 9:45 na. Ay, nanalo sila. Mas lalo na namang maganda dito, guys. So dahil nga weekday kami dito, guys, Lunes, wala ding masyadong tao sa mga iilan na spots. Nandito na kami sa Sontra Night Market, guys. Sarap din to, guys, pero para sa akin, mas masarap to. Ang ganda, guys, ng Golden Bridge paggabi. Ayan yung Merlion, guys. Mini Merlion. Hello guys, magandang umaga sa inyo. So, time check muna tayo. Nasa 6:20 na ng umaga. And ngayon nandito tayo sa sa breakfast buffet ng hotel natin, which is itong Grand Sunrise Boutique Hotel. So, meron silang free breakfast, guys, na sinaserve. And dito siya nakalocate sa 10th floor nila. Tignan nyo, guys, oh. Ang ganda dito yung mga tables nila, mga chairs. Tapos ito yung view ninyo. Sobrang ganda, oh. Ayan. Parang school yata to, guys. Tapos check natin yung mga pagkain. Actually, 6:30 pa nila isi-serve or mag-open itong breakfast buffet nila. So nasa ano lang naman, guys, 9 minutes na lang. So ito yung mga Vietnamese food. Ayan, may mga fried rice sila. Ito parang gulay yata to, guys. Tapos may pho sila dito, guys. Ayan, Vietnamese pho. Tapos may mga breads. Ayan. So, hindi pa ready, guys. Papakita ko na lang sa inyo mamaya isa-isa. Ayan, nandyan na sila, family, guys. Ready na sila. Ilang minuto na lang, guys, isi-serve na yung breakfast namin. And ngayong araw pala na ito, guys, ang agenda natin is pupunta lang tayo ng Bana Hills. Okay? So, meron din pala silang dining room dito, guys, sa loob kasi sobrang init sa labas. Kaway-kaway naman, mga pupunta sa Bana Hills. Dito tayo sa loob, guys. Ang ganda ng view dito. So, ang binayaran pala namin, guys, sa Sunworld, Bana Hills. Actually, kasama na yung dito yung private transfer namin. Yung pick-up location namin, guys, is dito sa hotel namin. Tapos papuntang Bana Hills, which is ang binayaran namin is, yung adults is almost 3,000 pesos na siya. To be exact, is nasa 2,997 pesos. Tapos sa kids naman is 2,544 pesos, di ba? Kasi yung nag-book kami, guys, itong May lang yata. Yung first week, ganun. Tapos naka-sale siya, guys. Kaya sobrang mura, di ba? So bali 7 PM pala kami pipick up dito, guys. Nasa 6:31 na. So bali kakain muna kami, guys. Ready naman na yung breakfast doon. Ready na yung breakfast natin, guys. Una-una sa lahat, papakita ko muna sa inyo. Ito, meron silang fried rice. Stir-fried noodle with vegetables. Tapos ito yung mga sweet and sour pork. Chicken curry. So hindi rin parang mga Vietnamese food meron dito, guys. Meron din parang international cuisine, ganun dish. Meron din sausage, guys. Parang kamote. Ito yung gulay nila. Tapos may parang noodles na naman dito. Tapos ito yung mga soup nila, guys. Walang pangalan na nakalagay. Ito yung mga breads nila, guys. Tapos pwede nyo pa siyang i-microwave. Pwede din kayo magpaluto ng itlog, guys, oh. And then ito yung pho nila. Tapos ito, hindi ko lang sure kung ano to, guys. Ay, dim sum pala siya. Dim sum station. Tapos ito yung mga colds, salads. Tapos dito naman is yung mga coffee, guys. Ayan, sugar, condensed milk, fresh milk, coffee. Tapos meron din Lipton tea. And then ito yung mga dessert nila, guys. Yan, cupcakes. Yan, cupcakes. Tapos may cake din sila dito, guys. Ayan. And then ito na yung mga prutas nila. May watermelon. Anong tawag dito, Dad? Lychee. Lychee? Tsaka ito parang guava yata to. And then may parang coconut yata to, guys. Buko. Tsaka milk. So, kain muna kami, guys, kasi nagmamadali kami. Anong oras na? Nasa 6:38 na. 7 o'clock darating yung driver namin dito. So, ito yung mga kinuha natin, guys. Meron tayong dito. Yan, chicken curry, rice, ganyan. May noodles. Tapos meron tayong Vietnamese pho. Yung Vietnamese pho na masarap na natikman namin, guys, is sa Tiago, dito sa Daatang. Kasi kumain kami kagabi dito sa malapit sa hotel namin. Nakalimutan ko yung pangalan, pero hindi siya ganun kasarap compared dun sa Tiago, guys. So ito, tikman natin yung sabaw niya, guys. Ito yung Vietnamese pho dito sa hotel natin. Sobrang linis din ng lasa niya, guys.
Pero para sa akin, mas masarap talaga sa sa Tiago. Beef yung nilagay nila dito. Ang ganda ng view natin, guys. Humiwalay muna tayo kasi nandun sila. Andun yung family ko sa ibang table. Dito kasi nagaganda na ako sa view. Tapos pwede pala kayo magpaluto ng egg ninyo. Pwedeng sunny side up, katulad nito. Or yung scrambled, guys, na may kamatis. So ito na pala yung last day natin dito sa Dalang, guys. Bukas yung flight natin is nasa around 7 AM. So medyo maaga na naman tayong gigising bukas. Babalik tayo sa Ho Chi Minh, guys. So bali, pagkabalik natin sa Ho Chi Minh, parang nasa 3 days na lang tayo doon. Tapos after 3 days, saka tayo babalik sa Manila na, guys. Tikman natin tong noodles nila, guys, itong pho. So lagyan natin na kunting lime. So far, guys, sa mga nakakainan namin dito sa Vietnam, sobrang sasarap talaga. Pero so far, yung pinaka-favorite ko is yung com tam, yung broken rice nila. Yung kinainan natin yung first day natin. Sobrang sarap ng pagkaka-marinate ng nila dun pork ribs nila. So if ever napupunta kayo dito or sa Ho Chi Minh pala, try nyo yun, guys. Sarap din, guys. And isa pa pala, guys, ang maganda dito sa hotel namin is malapit siya sa Mikey Beach. Andun siya banda, parang na lang siya Siguro mga less than 10-minute walk. Hindi ko lang sure kung pupunta pa kami kasi since ngayon na yung last day namin, mamaya baka mga sobrang hapon na kami makauwi dito. Tingnan natin kung makakapunta pa kami ng Mikey Beach mamaya. Ito, guys, tingnan natin to. Hindi ko lang sure kung ano to. Para siyang may floss-floss itong kulay orange. So, nasa side siya ng dim sum area, kaya tikman natin. Feel ko dessert to Dessert nga siya, guys. Malagkit siya. Pero hindi siya ganun katamis. Tapos next, guys, ito naman yung titikman natin. Ito para siyang tinapay lang na walang palaman. Ay no, wala siyang palaman. Plain lang siya, guys. Wala siyang lasa. Wala siyang palaman, no? Feel ko lalagyan to ng palaman. Kasi meron mga palaman dun sa tabi niya Kumuha pa tayo ng guys, itong noodles. Ang sarap nitong stir-fried noodles. Para siyang pancit canton pero hindi siya maalat, guys. So ito na pala yung first and last breakfast namin ngayon, guys, kasi bukas hindi namin siya maabutan since siguro mga 6 aalis na kami dito. Yung breakfast nila dito is nasa 6:30. Yung flight namin nasa around 7:40 AM, mga ganun. Pero at least na-try pa rin natin. Inom na lang tayo ng soya milk nila, guys. Walang lasa, guys, pero sarap. Lasang-lasa mo din yung soya niya, pero hindi siya matamis. Alis na tayo, guys. Nandyan na yung service natin. Ito yung service namin, guys. Ito yung binook namin sa Klook. Private transfer. So itong sakyan namin, guys, is good for 15 packs. Ayan. Meron pa sa likod, guys. Mas malawak to compare sa sinakyan namin papuntang Hoi An kahapon. Nagdagdagan lang naman ng isang upuan kasi kahapon is 14 packs lang siya. Pero ito, 15 packs, guys. So 7 packs lang kami, guys. Ito na kasi yung pinaka-minimum sa amin. Pero wala naman siyang additional charge kahit na walang nakaupo or may bakanting mga upuan dito. So if ever na maramihan kayo, guys, mas maganda kung mag-private transfer kayo, lalo na kung family kayo, mga friends, alam niyo yun. Pero take note, guys, pwede kayong mag-grab dito sa Danang papuntang Bana Hills. So kinonsider lang namin tong private transfer para sama-sama kami, guys. Kasi pag mag-grab man kami is 2 sakyan yung ibubuk namin. So magkakahiwalay kami nun. So yung Bana Hills pala, guys, yung cable car nila, mag-open daw siya sa public na around 8 AM. Ito na yung Mikey Beach, guys, Ayan, di ba? Malapit lang sa hotel natin. Karamihan mga turista yung mga nandito. A few moments later. So nandito na kami, guys. Dito kami drinap ng driver namin. So dito na yung Bana Hills, guys. Ititignan na lang namin yung ticket namin na binook namin sa Klook. So yung biyahe pala, guys, wala pang 1 oras Medyo malapit lang din sa hotel namin. Parang ganun lang din sa Hoi An yung travel time niya. Diretso lang tayo dito, guys. Dito pa lang sa may entrance niya, meron ng mga nagbebentang mga souvenirs. Ayan. If ever na hindi pa kayo nagbe-breakfast, guys, meron din mga nagtitinda dito. Ayan. Meron din mga coffees dito, mga coffee shop, tsaka may mga restaurants, guys. Dito yung ticketing area nila, guys, which is nag-book naman na kami online. Ito yung mga binibigay nila, guys. Ito yung coupon for beer.
slash food. So I think malapit to sa French Village kung di ako nagkakamali. So yan yung mga certificate nila guys. Guinness World of Records. So dito na yun sa cable car guys. Yan yung Starbucks. So akit lang tayo dito. Meron na pala mga bilihin dito ng mga yan, hats. May mga souvenirs din sila guys. So try natin bumili ng souvenirs dito ng Bana Hills. Ayan no. Mga souvenirs. Tulad na ito 90,000 VND itong hat na to. Medyo mura lang pala knowing na Bana Hills naman to. Merong Maroya ice cream. Ang ganda dito oh. May mga koi fish. Mga foods guys, mga pasalubong. Marami pa rin mga souvenirs dito na matadaanin nyo pag pupunta na kayo ng cable car. Meron ding fresh fruits na drinks. Oh, Butchi. Uy, may kalabaw. Ang galing oh. Pwede yatang mag-ano dyan ah, magtampisaw. Ah, ito yung parang wine nila guys. Yan, ciao. So ito yata yung first station kung daw nagkakamali guys. Hoi An Station. Yan, may pila na rin dito guys. So dalawa pala yung pila dito guys. Dito banda, ayan. Dito pala yung Wow Pass lane. Ito may additional payment dito guys. So dito kami sa regular lane. Dito banda. So free pala guys pag below 100 centimeters. Yung mga pangbata. So dito i-scan yung ticket. Ayan, pasok na tayo. Ciao. So dito guys, yung pila na to. Ito yung Wow Pass lane or tour guide lane. So ito na yung pila sa cable car guys. I think kasya kami kasi malaki naman siya eh. And kunti lang yung pila so far guys. Time check tayo, nasa 8:20 na ng umaga. So siguro since Monday ngayon, weekday, eh kunti yung tao. Kasi may trabaho yung mga ibang tao dito guys. And isa pa guys, hindi pala crystal clear yung ilalim ng mga cable car dito. Ayan no, hindi siya ano, crystal clear or crystal cabin. Ayan guys, punta na kami. Ang bilis guys ah. Dito sa gilid guys, meron ding mga brochures. Ayan. O meron din palang sickness bag dito pag nasusuka kayo. Ito pala yung mga station guys. Bali, nasa 18 stations in total. Itong Hoi An nasa station number 1. Tapos yung famous Golden Bridge nasa station number 2. Which is malapit naman na tayo. Nasa taas ng bundok. So nandito na tayo sa second station guys. Sa Golden Bridge. Ito yung pangalan ng station oh. Marciel Station. So dito na yung famous na Golden Bridge yung kamay. So dito guys, akit lang tayo. Yung ganda. Ah, doon na yung French Village, guys. Ayun. Ang ganda ng French Village, guys, oh. So, dito, kung may Wow Pass lane naman kayo, dito. Kung nag-avail kayo. French Village, dito pala. Pupunta kayo dito. So, dito, meron pa rin mga pagkainan dito. Tapos, merong Golden Bridge gifts. Mga bilihan ng souvenirs. So, ito yung nabili namin kahapon, guys, na Vietnam Cup. Dito, 150,000 dong. May mga cups din dito, 350,000 dong. Di ba mas mura pa rin talaga sa Hoi An, which is 40,000 dong lang yung binili namin. Ang dami palang tao dito guys sa loob. So, ang balak namin is maglakad na lang muna kami. Mamaya na kami magpapapicture. So, libutin na lang namin to, iikotin na lang namin to. Daming tao. Medyo malamig pala dito guys since nasa bundok na tayo. Kaya kung nandito kayo, wag na kayo magdadala ng payong niyo. Okay lang naman magdala. Bababa na kayo, ganun. Pero pag nandito na kayo mismo sa Golden Bridge is hindi naman mainit since malamig naman dito. Maaraw siya pero hindi siya mainit. Daming tao dito guys, grabe. So pag diniretso natin to, pwede kayo mag-hire ng nagpipicture.
Tapos meron pa ring bilihan ng mga cups dito, mga souvenirs guys. Ah, may pila dito, ang haba ng pila. Ang ganda ng spot dun. Tapos meron pa rin mga desserts dito guys, mga ice cream, mga drinks. Pwede kayo magpa-picture dito guys, sa baba. Dito yung sikat na pag-picturean, tapos baba lang kayo dito. Kunti lang din yung nagpapa-picture dito. Yan yung background niya, yung kamay guys, di ba? Ang ganda. So babalik muna kami dun guys sa may mga bilihan ng souvenirs dun. Kasi dito lang din naman kami pupunta eh. Diyan yata yung station guys. Next station na, or yung next cable car papuntang French Village. So bibili muna kami ng mga souvenirs. So yung tao ngayon guys, sakto lang yung dami ng tao ngayon. Ayan. Nakapag-picture naman kami. Pero dun banda parang medyo marami na oh. So punta tayo sa next station guys, which is French Village. Let's go. So nandito na tayo guys sa station, which is nandito yung French Village. So malamig na dito, naka-aircon na sila guys. Kasama natin yung family natin, syempre. Diyan sila guys. Ciao! Ang ganda dito guys kasi nga bundok siya. So, ibig sabihin, mainit siya guys, maaraw, pero hindi siya ganun kainit. Kasi nga, malamig. Since bundok dito, alam niyo yun? Medyo magulo pero ganun na rin yun. Meron palang ano dito guys na before ninyo mapupuntahan yung French Village, meron siyang interactive light art. Para kang pupunta sa tubig. May mga souvenirs dito guys. Ito pang display. 120,000 BND. Parang okay din naman yung presyo niya. Tapos ito, para siyang frame. 280,000 BND. Ito rin pang display din guys. May mga cups din dito guys. Golden Bridge. 250,000 dong. Meron din tong puti. Ayan o, Bana Hills. Tapos dito yung Golden Bridge guys. Yung mga ref magnet nila guys. Presyo is 70,000 BND. Yan. Puro 70,000 BND to. Ito naman mas mura guys, 40,000 BND. Ito yung mga tote bags nila guys, 250,000 BND. Yan, iba't ibang design to, maganda to. Yan, Bana Hills. Tapos meron siyang ano eh, parang dal na saging. Kano to? 300,000 dong. Meron din silang mga purse dito guys. Ito yung mga wallet, magkano to? 99,000 dong. So ito yung mahaba eh, parang pencil case, ganyan. 65,000 dong naman yan. Ito parang malit na bag, 150,000 dong. Butterfly. So pupunta tayo sa Lunar Castle guys, bababa tayo. Sobrang lawak nito, meron pa dun eh. Banda sa may CR. Pero dito na lang muna kami pupunta sa may Lunar Castle with the fam. Ang ganda guys oh. So ito kasing Bana Hills guys is pumunta dito. Nanirahan dito yung mga French na tao, no? Kaya ganito yung design nila, talagang similar talaga sa sa French or sa France. Meron din silang buffet dito, guys, Four Seasons. 380,000 dong. So yan yung operating hours nila kung gusto nyo. Ang ganda, guys, oh. Pwede kayo magpa-picture dito. Anong pangbasa nito? The World of Wow. Talagang mapapawaw ka dito. Ganda ng mga dito, mga castle guys. Tsaka isa pa, paulit-ulit kong sinasabi guys, sobrang ganda ng weather. Malamig siya, malamig na mainit. Hindi ako pinagpapawisan ngayon no, kahit na mainit. So mag-apply na lang kayo ng sunblock ninyo guys, for sure. For protection ng skin ninyo. Ganda rin nito, glass. Nakakamangha guys, wala akong masabi. Meron din nagtitinda dito guys ng ice cream, drinks, tsaka hot dogs. So para lang may idea kayo no, yung presyo ito. Yan no. I-post nyo na lang guys. Ayan. Meron pa palang pagbabaan dito guys. Sarado kaya to?
Ah, bukas siya. Mukhang CR yata to guys. Ganda. Pwede kayo mag-ikot-ikot dito guys. Medyo kunti lang nagpapapicture dito sa spot na to. So dahil nga weekday kami dito guys, Lunes, wala ding masyadong tao sa mga iilan na spots. Sa Golden Bridge kanina medyo marami. Pero hindi ko lang sure kung pwede pang bumalik papunta doon. Kasi ang alam ko paikot yung cable car. So tatanungin namin mamaya kung pwede pang bumalik kasi may bibilin kami na magsana doon. Ayan, libutin pa natin to ng saglit guys para lang makita nyo, may idea kayo kung ano pa yung itsura na itong Lunar Castle. Ayan, yan yung cable car. Ang ganda ng dito guys, ng pagkaka-design nila dito. Meron pa palang dito, pwede kayong bumaba dyan. Alam niyo yun, chill lang kayo, makikita niyo yung mga gandang views, mountain views. Super worth it talaga dito guys sa Bana Hills, grabe. Alam mo yun, nasa 3,000 plus lang yung binayaran mo kasama na yung transfer. Round trip na yun, sobrang sulit talaga guys. Ang ganda dito sa sa Vietnam, sa Da Nang. And nakapansin ko, dito talaga sa Da Nang, sobrang chill niya lang, alam niyo yun. May dagat, away from the city. Kung gusto niyo lang chill guys, mas maganda kung dito kayo sa Da Nang. Ito na pala guys yung Alpine Coaster. So susubukan natin ito mamaya guys kasi mamayang hapon pa kami. Ayun, meron pa dun yung Pink Castle, ang ganda. And take note guys nasa second station pa lang tayo. 18 stations lahat to guys. So meron pa tayong 16 stations away. Hindi ko lang sure kung malilibot natin lahat kasi time check muna tayo, nasa 9:28 na ng umaga. Actually medyo maaga pa naman. So sila mama dun, nagpapahinga, nakaupo lang dun. And talagang gustong gusto ko talaga yung weather dito guys, kahit na mainit. Ang lamig, grabe. Paulit-ulit kong sinasabi guys, pero tingnan nyo naman hindi ako pinagpapawisan guys kahit na mainit. Pawisin kasi akong tao pasmado ako. Para siyang Baguio vibes alam nyo yun. May kakasal guys Ang ganda naman ng prenup nila dito sa Bana Hills A few moments later. May mga breads na tinda dito guys. And banh mi. 60,000 dong. Palayo tayo ng palayo guys, paganda ng paganda yung mga castles na meron dito. Ganda ng clock tower dun Tapos merong arapang restaurant dito. Yan, marami namang mga dito guys, mga inumin. Tapos meron pa dun. Yan, akyat tayo dito. Yan, merong mga barbecue na dito guys benta. Mga banh mi, maraming mga banh mi dito. Ito pala yung Pop Mart nila guys Grabe, hindi namin napansin guys. Yung Alpine Coaster namin is 8:30 to 9:30 ng umaga ngayon. So ngayon, time check, nasa 9:45 na. Pero nandito naman na kami guys. Ayan check natin, sana payagan nila guys. Yan, dito guys. So mag-elevator tayo. Alpine Coaster. Yes, Here? we have a ticket. We have Klook. Okay, you already buy tickets. Ang dami pa dito guys Check natin to mamaya, mag-Alpine Coaster muna tayo. Okay, this way. Yan, tapos i-scan lang ni Kuya dito. So late kami guys, hindi kami pinapasok. Pero pupunta na lang kami sa ticketing machine daw, sabi ni Kuya. Bali magbabayad lang kami ng konti. Parang mag-upgrade na lang kami para makapasok ulit kami dito. Ito pala yung mga bawal guys. Pag sasakay ka ng Alpine Coaster, ayan, heart conditions. Kadalasan naman puro may mga sakit, bawal. Nakakatawa guys kasi mali pala yung binok namin sa Klook. Yung binok kasi namin sa Klook guys is per round pala siya. So meaning sa isang tao is 3 rounds yung nabook namin. So ngayon, ang gagawin na lang namin is bumili na lang kami ng ticket dito ngayon, which is nasa 100,000 dong lang naman. Parang nasa 223 pesos. Kasi nandito na rin tayo guys di ba? Sayang. So pag below 140 cm yung mga anak ninyo guys, free pala siya. Tapos pag 110 cm below, bawal. Let's go guys. Medyo nakakatawa lang yung binok namin pero nandito na tayo. Matatry natin to sa wakas. Napapanood lang natin to guys sa mga vlogs. Yan, sasakyan na natin ngayon. Ayan Pwede pala siyang pang 2 tao guys 1 to 2 persons sa isang sasakyan. Yan na guys di ba? Pang 2 tao. Ay hindi, 2. Tama. Tapos na kami guys sa Alpine Coaster. So bawal pala mag-video Mag-video, mag-take ng photo, basta lahat. Bawal camera dun guys. Pero yung iba kasi guys, nilalabas nila yung camera nila. Kaya meron tayong konting clip
So ito guys, ang dami pa rin mga palaro dito sa Fantasy Park. So ito guys, hindi kasama to sa binayaran natin ha. Kailangan ninyo magbayad ng separate dito. Ay ito guys, so yung nahuhulog, yung parang drop something. Tingnan natin. So ito din yung mga meron guys na mga rides yan, the Jurassic, Duck Hook, meron ding Barrel Buster. So actually meron din dun yung katabi ng Alpine Coaster guys, meron din yung longest Alpine Coaster ride. So hindi na kami magta-try nun, mahaba kasi yung pila. Tsaka bawal din kasi mag-camera guys, kaya wala din eh. Hindi din natin madodocument kumbaga. May bank card din dito guys oh. Michael Jackson, David Beckham, Mr. Bean. Eto guys, malapit lang dito sa may Fantasy Park. May mga bilhin ulit na mga gamit, souvenirs. Ay katulad nito, ang ganda nito dado. Golden Bridge, Bana Hills, ref magnet. Ito lahat to guys, yan. Nakikita nyo dito. 70,000 dong yung presyo niya. So dito din lahat yan, 70,000 dong yan. Tapos ito namang dolls na keychain is 90,000 dong. Ito 120,000 dong na yan. May dolls din dito na Bana Hills. I love Bana Hills. 170,000 BND. May mug din dito guys oh, yung parang beer. Display siya parang siyang may laman. So ito is 120,000 BND. May mga pa dito, mga tumbler, 295,000 PND. Bumili lang tayo guys ng ref magnet kasi syempre nandito na rin tayo sa Bana Hills. Ito yung binili natin, bali 70,000 dong each. Yan, Bana Hills, ang ganda oh. Tapos ito naman yung isa guys. Yan. Mahinga lang kami saglit guys. So nandun sila fam. Ayan. Actually pag nag-stop ka guys, talagang malamig dito. And merong mga ilan dito na naka-jacket sila. What if kung kung mga around December to January kayo pumunta dito. So malamang foggy dito guys. Kaso nga lang ang disadvantage pag around December or January kayo pumunta dito, foggy, syempre wala kayong makikita masyado, lalo na kung sumakay kayo ng cable car. So mas maganda guys kung ngayon, perfect ngayon, summer, alam nyo yun, para makita ninyo yung mga paligid dito. So sobrang haba nito guys, nakakapagod din. Pero thankfully naman kasi malamig guys. Hindi pa ako pinagpapawisan guys oh. So magko-coffee na lang muna kami. Meron namang coffee shop dyan guys. Meron palang parang parade dyan. Naririnig nyo ba yung music? So if ever na wala kayong dalang snacks guys, marami namang nagtitinda dito. Ayan, karamihan dito may mga banmi dito. Ayun, dito pala yung parade guys. Mas lalo na namang maganda dito guys. Ganda. Tapos meron na namang entrance dito ng papuntang Fantasy Park. Ito close tong Garmorin. Ang lawak nito guys, grabe. So bumili lang kami guys ng inumin dito sa El Fresco. Ang binili ko is yung coconut juice nila which is 60,000 dong. Ito pa yung iba nilang menu guys. May coffee dito. Yan, may mga fruits din dito. Upo muna tayo dito guys. Ito yung coconut juice natin. So talagang nasa buko pala siya. Kala ko nasa plastic cup. Kailangan natin to guys kahit na malamig pero syempre may araw pa rin. Pampa-refresh. Sarap guys, ang tamis. A few moments later. So, diretso na tayo dito guys. Ayan yung mga meron. Pag diniretso nyo to, Mercure Hotel. Ayan. Tapos maraming mga restaurant dito. Tapos meron pa yung parang pagoda dito guys yung aakyatin ninyo. So, try din nating puntahan yun. Actually, parang ito na lang yata Tapos after nun, wala na. So dito sa side na to guys, ganun pa rin. Meron pa rin mga bentahan ng mga souvenirs dito. So maghanap na lang siguro tayo ng makakainan dito. Since anong oras na ba? Nasa 11:41 na. Ganda guys oh. Indochina. Ito may mga pizza dito guys oh. Dito sa hilera na to, puro mga restaurant na to. Yan, mga pizza.
So pag diniretso mo guys, may cable car station na siguro paikot na yun, pauwi. Ayun, dun yung pagoda guys, oh. Yun. So kakain muna tayo bago tayo umakyat dyan. May Vietnamese food dito guys, Viet Restaurant. Ito yung menu nila guys, oh. May bun cha, may pho. Ito guys, so may bun cha sila. Tapos may kanin din, itong mga com. 170,000 dong. So dito na lang kami guys, may kanin naman dito. Ito yung restaurant guys, Nahang Viet. So pakita ko lang sa inyo yung menu, no, para at least may idea kayo. Ayan, i-post nyo na lang guys ha. May pho din dito. Ayan. Tapos yung mga yan, hindi ko na alam kung ano to eh. Basta seafood. Seafood hotpot pala to. 780,000 dong. Tapos ito yung mga drinks nila. Yan. Tapos may coffee. Ito yung in-order natin guys, com. So ano siya, beef. Tapos may gulay. Yan, salad, rice. Tapos may libreng soup na rin for 190,000 dong. Yan guys, ito yung family ko. Kumakain na rin kami. Alas 12 na. Tapos nag-order na rin ako ng Saigon milk coffee guys. Para maiba naman, matikman natin yung iba't ibang klaseng coffee ng dito sa Vietnam. Tikman muna natin to. Ang tapang. Tapang pero masarap. Gusto ko kasi yung ganito guys, yung matatapang. Mas gusto ko yung matapang guys sa matamis. Tikman natin tong beef. Ito yung ganyan kanina niya. Lambot guys. Dala mo yung kumulit ko. The mushroom. Pakinin mo lang yung ganyan. Sobrang healthy talaga ng meal nila dito guys. Masarap talaga guys ng com. Broken rice nila. Kung naalis na kami dito sa Vietnam, for sure ito talaga yung nami-miss ko. Kakatapos lang namin kumain guys. So nandito kami sa spiritual zone. So pag diniretso nyo yan guys, paakyat, yan na yung spiritual zone. Pero pag dito naman sa kanan is, dito yung medieval fair. Tapos dyan na rin yung cable car guys. Pag gusto nyo nang umuwi. Meron din mga squirrel guys dito. Umiilaw. So aakyat kami dito guys sa spiritual zone. Marami ding mga upuan dito guys. Kung gusto niyo umupo, ayan, sobrang chill lang dito. Kunti lang yung tao na nandito. Dito sa paakyat, meron din palang restaurant dito. Ayan. So mga Vietnamese food din yung meron dito. So diretso lang tayo guys. Ito yung mga pupuntahan natin. May pagoda. Ayan. Ang ganda dito guys. Chill lang. Ayan, yan na yung pagoda oh. Akyat lang tayo dito. Ang ganda kasi, ang lamig dito guys. And sobrang salamat kay Lord dahil hindi maulan ngayon guys. Kahit na maaraw, at least malamig pa rin, di ba? Ayan, ito yung Lin Phong Tower. Ang ganda ng view dito guys. Oh. Kitang-kita mo yung French Village. So nandito kami sa parang isang temple dito. Akyat tayo sa pinakataas. Meron pa palang park dun guys oh. Teka, i-zoom natin. Ayun, no, kita nyo ba dyan banda? May mga rides pa pala dyan. So, pag pauwi na tayo, pag pababa na tayo, madadaanan natin yan guys. Tignan natin.
Tapos na kami sa spiritual zone guys. So dito naman tayo sa medieval fair. Ayan. Malapit na rin yung cable car station dito guys. 50 meters na lang. Tapos ayan, restaurant Mercure Hotel sa baba. Ano kaya to guys? Close siya eh. Tapos dito guys, may mga bilhin ulit ng mga pasalubong, mga souvenirs, sweet treats. Tapos meron pang mga ginagawa dun na building. Ayan no, yung may green. Dito na yung parang isa pang park nila guys. Bukod dun sa napasukan natin kanina. Ay, nanalo sila. Nanalo sila. Ang laki, ang layan yung napanalunan nila guys, ang laki. Merong carousel dito guys, marami mga palaro, mga rides. May basketball din dito guys, oh, magic shot. Yan yung parang sinakyan namin guys, oh, sa Taiwan. Pero mas malaki to. So, paikot lang pala siya guys. Nandito na ulit kami sa French Village. Ayan o. Parang yung turkey leg sa Disneyland. Pa-exit na pala kami guys. Dito rin kami galing kanina. Ayan, di ba? Dito tayo nag-entrance kanina. So, time check. Mag-aalas 2 na ng hapon, guys. So, sinabi namin sa driver namin kanina, di ba 4 PM dapat kami pipick up? Pero sinabi namin is alas 2 na lang. So, pupunta na kami kung saan niya kami drinap kanina. So, wala na rin kasi kaming magagawa dun sa Bana Hills, kaya napag-isipan na naming bumalik na, guys. Tsaka naikot naman na namin lahat. Pero masasabi ko, guys, na sobrang ganda dito sa Bana Hills. Super worth it. Ang mura lang eh, di ba? Nasa 3,000 pesos lang. And ang ganda ng weather, sobrang ganda ng weather. And I suggest na kung pupunta man kayo dito, dapat summer guys. Kasi kahit na summer, di mo feel yung summer since bundok na dito, malamig. And walang fog. Kasi kung pupunta kayo dito ng December or January, foggy guys, wala kayong masyadong makikita tulad ng mga napapanood ko sa mga vlogs. 1 hour later. Hello guys, so hindi ko na kayo na-update kanina. Bali, nandito na kami sa hotel namin. So time check, nasa 3:07 na lang hapon. So ngayon, ang gagawin namin is magme-merienda muna kami sa Bread and Butter Bakery. Malapit lang dito sa hotel namin, which is 4-minute walk lang. Tapos after nun, pupunta na lang muna kami sa Vincom Plaza guys, which is mall yun. Mag-iikot-ikot na lang kami muna dun guys. Tapos after nun, pag medyo gabi na, saka kami pupunta sa Sontra Night Market. Ang ganda pala sa hotel namin guys, oh. May free gym dito. Kaso parang hindi siya masyadong naaayusan. Ano, magulo siya, hindi siya masyadong naayusan. Pero at least meron pa rin, di ba? Nandito na tayo guys sa Bread and Butter. Lapit lang, mga 4 minutes. Walk lang from hotel natin. Ito yung mga benta nila guys. Ham and cheese soft bread, 69,000 BND. Ito mukhang masarap to guys, oh. French pistachio croissant, 99,000 BND. Ayan, marami dito guys, marami. Ito, strawberry soft bread, 59,000 BND. Dito naman yung mga cakes nila. Ang cute guys, oh. Ito yung in-order natin guys. Bali itong pastry na to is vanilla cream donut, which is 35,000 dong. Tapos ito naman is matcha latte, 59,000 dong. So yan, kasama natin family, mga orders nila. Honest review guys, try nating tanungin yung mga kapatid natin. Honest review, itong in-order mo na bread. Super kapal ng bread, tapos yung feeling niya, konti lang. Tapos hindi gaanong matamis yung mga ano niya no, feeling niya. Oo. Yung drink naman, okay na rin. Pero the bread, not so much. Si mother naman, anong masabi mo dyan sa order mo? Chocolate at chocolate. Take two. Masarap. Ano siya? Din na yan. Chocolate. Oh, si dad muna. Chocolate, hindi masyadong matamis pero masarap. Lalo yung inumin nila na mango juice. Yan, mango juice yan yung in-order nila guys, oh. Pero ano din, malaki din yung serving niya. Kaso parang dami niyang ice, oh. Daming yelo. 1 hour later. Nandito na kami sa Vincom Plaza guys. Ayan siya. Malaki din pala siya.
So ang pamasahe namin from Bread and Butter Bakery hanggang dito sa Vincom Plaza is 52,000 dong. Ang ganda dito sa daanan guys, wala masyadong tao. Kumpara mo sa Ho Chi Minh na sobrang traffic. Dito chill lang eh. Hindi ganun ka-traffic dito guys. Kung gusto niyo ng chill, alam niyo yun, yung walang tao masyado. Kung gusto niyo rin ng dagat, yung chill vibes. So, perfect sa inyo tong danang napuntahan, promise. Ayan, may Starbucks ulit dito guys. Tapos may Highlands Coffee dun banda eh. May Anta dito guys. Check natin. Ito yung brand na sapatos nila, Kyrie Irving. Ayan no, Kyrie Irving tsaka Klay Thompson. So, ito yung mga basketball shoes. May DJI dito guys oh. Itong Osmo 4, yan yung presyo niya. Osmo 5, ito yung presyo niya. So medyo mahal kasi itong Action 5 natin is nabili natin ng around 20 yata, ganun. So ito, maganda to guys, itong 360. Ito yung presyo niya, 10 million plus. Nandito tayo sa Miniso guys. Ayun meron silang parang labubo dito, blind box. Yung mga presyo niya is nasa around 349,000 dong. Meron din mga cards dito guys. Ay hindi yata cards pala to. Posable model kits pala siya. Ayan no. May Marvel, merong parang Transformers. Ganyan yata yung itsura niya guys. Parang ganyan no. May X-Step din sila dito. Chinese brand guys, katulad nung Anta. Pang hiking guys. Ang presyo niya ay 1,600,000 dong. Ayan, meron din yung mga pantakbo dito katulad nito. 2,800,000 dong. Mura lang dito guys oh. Sa mga mahilig mag-hiking. Ang ganda ng design niya. So, ang presyo nito is 1,700,000 dong. Diba? Tapos may black din siya na design. Ganda. Same price din sila. Pati ito oh. Ito mas mura ng konti, 1,500,000 dong. A few moments later. Nandito na kami sa Sontra Night Market guys. So from Vincom Plaza hanggang dito sa Sontra Night Market, ang pamasahe namin is 32,000 dong. Actually 5:30 PM pa sila magbubukas pero yung ilan dito is bukas naman na. So 5:24 PM na. Daming bilihin dito guys, as usual. Yan, kasama natin yung family natin. Namimili lang kami ng konting pasalubong dito para sa mga friends and family. May mga Dragon Ball pa dito, Naruto, may Venom pa dun oh. Tapos ito yung mga cars guys. Ito, mga parang bestida, may mga polo din na pambata. Ayan yung presyo niya oh. 150,000 BND. Itong mga to. Tapos ito, 60,000 BND. Ang bata. Tapos ito, 120,000 BND. Ito na yung food section, guys. Dami dito guys, di namin alam kung saan kami kakain. Dito kami kakain guys, ayan. Baling in-order ko ito. Tsaka ito yata, basta grilled sausage siya. Let's eat guys, ito yung in-order namin. Mga longganisa, tapos beef skewer, tsaka chicken rice. Ang sarap nito guys. Chicken skewers, grilled chicken. Sarap. Ito yung longganisa nila guys. Manghang pala tong sauce nila. Itong orange. Sarap din to guys, pero para sa akin, mas masarap to. 40,000 dong. Mga order guys ng family ko. Yan. Ha? So
So tapos na kami kumain guys. Actually dito sa pinagkainan namin, ang daming mga stalls dito. So hilera yan. Hanggang dito, hanggang sa dulo. So ngayon guys, time check muna tayo. Nasa 6:34 na lang gabi. Bali, ang huling pupuntahan na lang namin is itong Golden Bridge. Pero pipicturean na lang namin to kasi wala pa kaming picture. And since last day natin ngayon. Tapos baka pupunta din kami sa may Mini Merlion. Doon lang siya banda guys. Yung mga durian dito. Ang ganda guys ng Golden Bridge pag gabi. Ayan no, kulay berde. Actually pwede kayong mag-river cruise dito. Ayun kung nakikita nyo yun guys. River cruise, tapos meron ding dinner cruise dito eh. Hindi na kami nag-avail guys kasi kulang talaga sa sa time. Tapos ayun, yung isang bridge, ganda. Tapos meron din mga upuan dito guys eh, ayan no. Pwede kayong mag-chill dito, magmuni-muni. Ang ganda dito guys sa gabi. Kitang-kita mo yung mga ilaw ng mga buildings. Tapos yung building na yun, yung kulay blue, kita nyo ba? Tapos meron siyang mga heart dito guys, ayan. So pwede palang umakyat dito guys sa bridge, ayan. Akyat lang kayo dito kung gusto nyo. Pero kami hindi na kami aakyat guys. Pipicturean na lang namin. Ayun yung Merlion, yung Mini Merlion, yung parang sa Singapore guys. So nag-iiba-iba pala yung kulay ng Dragon Bridge. Sayang kahapon guys or kagabi hindi natin naabutan yung fire and water show nito kasi medyo ginabi na tayo sa Hoi An. Ito yung cruise guys oh. Cruise Restaurant and Bar. Maryland yung pangalan niya. Ayan yung Merlion guys, Mini Merlion. Uwi na kami guys. Magre-ready pa kasi kami ng mga gamit namin. Yung mga check-in baggage namin, kailangan namin ilagay yung mga gamit na pinamili namin dito. So maraming salamat sa pagsama nitong danang trip natin. So kita-kits tayo guys, bukas babiyahe kami. Papunta sa Ho Chi Minh na naman, babalik na naman kami doon. So bali may 3 days pa kami doon. So ayun guys, maraming salamat sa inyo. Kami nito guys, bye-bye! Bye! Thank you!